Good day everyone, I am Rosemia L. Mangontra from Bachelor of Special Needs Education, 2nd year, Section B. Okay, so first let's start with my student information. So these are my learner's student information. His name is Stephen Paul V. Luzon. He's 7 years old and his condition is GDD, which means the Global Developmental Delays. So let me show you the artwork of my learners. So as you can see here, meron po tayong iba't ibang different colors na pinag-tracean niya. Ito po yung hilig niyang gawin. Mahilig siyang ito po yung isa pa. Mahilig siyang sulat gamit ang iba't ibang color ng crayons or ang pencils. And ito pa. And sobrang favorite niya talaga yung mga makukulay na crayons. Yan. Yung ginamit niya dito, ang pinang-trace niya dito is yung mga malalaking crayons. Tapos, ang pinagawa niyang pang-trace is yung mga maliliit. And alam niya talaga kung ano yung color yellow, ano yung color green, ano yung color black, and so on and so on. So, these are my learner's artwork. He really loves colors. Different colors. So, let's proceed to Stephen's strength. Ayan po. First one is he really loves drawing, especially when using different colors of pencils or crayons. Yun na nga po, kagaya po dun sa pinakita ko sa artwork niya kanina, maraming iba't ibang colors yung pinangsulat niya or yung pinamiro niya kasi mahilig talaga siyang gumamit ng iba't ibang colors like pencils or crayons. The second one is he's good at identifying colors and he's good at mathematics as well. Magaling isa sa napansin namin kay Stephen is sobrang galing niya at a very young age. Sobrang galing niyang mag-identify like ano yung yellow na to, kailangan yellow lang yung ipang-trace ko dito. Ang galing niya, alam niya yung color na ito brown lang to, dapat brown lang to. And nakalatag lang lahat ng crayons sa table and alam niya kung alin yung kukunin niya at alam niya kung alin yung ipang-draw na doon. Sabi din ng parents sa amin ni Stephen, magaling talaga siya sa math. Yun yung pinaka-hobby niya kapag nasa bahay lang siya. The last one is, he really loves books too, especially when it's all about dinosaurs. Yun. Mahilig si Stephen sa mga dinosaurs, lalo na kung puro siya kwento, tapos laging may mga, about dinosaurs and any kind of book basta about the dinosaurs. So, let's proceed with Stephen's weaknesses. So, these are his weaknesses. And let me explain it to you. So, the first one is he's not very comfortable with too many people surrounds him while doing the activity. So, dito po, magaling siyang mag-drawing kaso mabilis nga lang talaga siyang ma-distract. Mabilis siyang, kapag may nakita siyang bago sa paningin niya, tapos parang interesting, yun. Nawawala na siya agad ng interest dun sa ginagawa niya. Kaya hindi siya nakaka-focus kapag maraming taong nakapaligid sa kanya. And the second one is, yun na nga po yung sinabi ko, he gets easily distracted with something new and due to curiosity also. Yun na nga po, mabilis siyang ma-distract kapag may nakikita siyang, lalo na yung mga about sa maths, mga numbers, colors, and
lalo na yung dinosaur, yun, napaka hilig niya sa ganun and sobrang dali niya talagang mas distract. The third one is, he sometimes avoid to communicate with others, especially when there are so many people. Kapag alam niyang sobrang dami na ng taong nakapaligid sa kanya, hindi na siya nakikipag-communicate ng maayos, hindi na siya minsan nagsasalita or nakikiusap, ginagawa niya na lang kung ano yung gusto niyang gawin. Kaya, ayun, hindi siya masyadong comfortable kapag maraming tao nakapaligid sa kanya. And last is, he lose interest easily of what he's doing. Yun na nga po, mabilis siyang mawalan ng gana sa ginagawa niya kapag may ginagawa siya tapos konting bagay lang na nakakuha ng attention niya, nadidistract talaga siya agad. So, yun po. And lastly, let's go to the accommodations and strategies. So, ano nga ba yung mga pwede nating gawin or prevention para mas matulungan natin si Stephen na matuto ng mabilis. So, these are the accommodations and strategies that I would suggest to his condition. So, first is have a patience and compassion with the learners. So, syempre, lahat naman tayo na kailangan nadadaan sa mahabang pasensya. Syempre, kapag may gusto kang ma-achieve or gustong matulungan yung bata, kailangan haluan mo ng pasensya at pagmamahal dun sa ginagawa mo. The next one is give more simple instructions. So, syempre, since sa condition nga nila, kailangan yung mga ibibigay nating instructions, simple lang at mabilis nilang magets. The last one is, the second one is, provide a quiet and peaceful environment for them. So, since isa sa mga weaknesses ni Stephen is yung mabilis siyang ma-distract or mabilis siyang mawalan ng interes sa ginagawa niya. Mabilis siyang maikli lang yung attention span niya. So, dapat ibigyan mo siya lagi ng place na tahimik lang or kaya payapa, yung walang manggugulo. The last one is focus more on one-on-one support to improve attention span and learning. So, ang pinaka-the best solution dito is, hindi naman kailangan ni Stephen ng maraming tao para turuan siya. Kailangan niya lang ng kahit isa. Yung isang yon, nakakapag one-on-one sila, mas nagigets niya kasi mas clear yung nakakausap niya kasi isa lang, hindi magulo, walang halo-halong suggestions or opinions. Mas mabilis ni Stephen nagigets yung gagawin. And that will be all. Thank you so much. Bye!